Ang pamimili ng grocery ng gitnang panahon ay ibang-iba kumpara ngayon dahil kailangan mong tumigil sa mas maraming tindahan. Isang tindahan lang ang nagbebenta ng keso habang ang isa naman ay nagbebenta ng harina. Kailangan mo pang pumunta sa ibang lugar para sa prutas at gulay at sa isa pa para sa pampalasa. Tandaan mo yan kung gusto mong gawin ang cherry at rose cheesecake na galing Italia noong ika-15 siglo. Ang recipe ngayon ay mula sa ika-15 siglong Italianong cookbook na Libro de Arte Culinaria ni Maestro Martino. Ngayon, ito ang panahon sa Italia kung saan ang sining at arkitektura ay umuunlad na dahil sa Renaissance. Pero ang lutuin ay nananatiling makaluma o medieval pa rin. Halos pareho pa rin ang recipe na ito tulad ng 200 o 300 taon nang nakalipas. Habang si Maestro Martino ay gumagawa ng recipe para sa mayayaman na hindi matimili ng sangkap, may mga tauhan sila na namimili at naghahanap ng sangkap para sa cherry tart na ito. Kunin mo ang pinakamaitim na seresa na mahahanap mo, tanggalin ang mga buto nito at durugin ng mabuti sa isang almires. At kumuha ng pulang rosas na tinadtad ng pino gamit ang kutsilyo at kaunting sariwang keso at kaunting masarap na pinatandang keso, dagdagan ng mga pampalasa gaya ng kanela, luya at kaunting paminta at kaunting asukal. At haluin mong mabuti ang lahat ng ito, dagdagan mo rin ng 3 o 4 na itlog depende sa dami na gusto mong gawin. At may crust sa ilalim, ilagay mo ito at dahan-dahang lutuin sa kawali. Kapag luto na, budburan ng konting asukal at tubig ng rosas. Mukhang masarap. Para gawin ng cherry tart, kailangan mo ng 1.5 libra o 80 gramo ng seresa. Sabi niya, kunin ang pinakamaitim na seresa. Kung pipili ka ng tinanggalan ng buto, mga 1 libra lang ang kailangan. Tapos, magdagdag ng dakot ng talulot ng rosas. Sabi sa recipe pula dapat. Pero puti ang gagamitin ko dahil wala akong sariwang pulang rosas ngayon. Halos wala na ring puti. Dapat mabango ang mga ito dahil panglasa ang gamit kaya hindi mo magagamit yung karamihan sa mga binebenta sa tindahan na walang amoy. Madalas silang gumagamit ng pestisidyo kaya hindi ito dapat gamitin sa pagluluto. Kung walang sariwang rosa sa hardin, pwede kang gumamit ng 1 kutsarita ng rose water. Pagkatapos, 1 kalahating tasa o 300 at 75 gramo ng ricotta cheese, mga 2 kutsara ng ginadgad na parmesan, 1 tasa o 200 gramo ng asukal, 1 kalahating kutsarita ng luya, 1 kalahating kutsarita ng kanela, kalahating kutsarita ng pamintang itim, 3 itlog at saka dagdag pang rose water at asukal na ibiwisik sa ibabaw kapag tapos ka na. Pero bago magsimula, gagawin muna natin ang crust. Para dyan, kakailanganin mo ng 3 tasa o 300 at 60 gramo ng harina, 2 piraso o 200 at 26 na gramo ng mantikilyang may asin at kalahating tasa o 100 at 20 mililitro ng napakalamig na tubig. Kaya medyo marami-rami ang mga sangkap. At noong ika-15 siglo, ibig sabihin niyan ay gugugulin mo ang buong umaga, kakapunta sa iba't ibang tindahan para makuha lahat ng kailangan para gawin ito. Ngayon, kung may manok ka, may itlog ka na. Kung may baka, makakagawa ka ng sariwang keso. Pero para sa hinog na keso, kailangan mo pa rin pumunta sa nagtitinda ng keso. Para naman sa mga seresa, kailangan mong pumunta sa tindahan ng prutas o costermonger. Tapos, may espesyal na tindahan para sa mga mamahaling sangkap na galing sa ibang bansa. Sa resepeng ito, yun ay mga bagay tulad ng luya, kanela, asukal at paminta. At iyan ang dahilan kung bakit madalas silang tinatawag na mga pepperer kahit nakaraniwan din ang tawag na spicer. Bukod sa paminta at pampalasa, nagbebenta rin sila ng pasas, currants, igos, datiles, bigas, almendras at iba't ibang pangkulay. Heto pa, nakakatuwang etimolohiya. Binibili ng mga nagbebenta ang lahat ng ito ng maramihan mula sa ibang bansa. Ang en vogue sa Pranses ay en gros o en gros. At yon sa Ingles, sa gitnang Ingles ay naging gross na naging grocer o groceries. Kaya simulan mong ihanda ang crust sa pamamagitan ng pagkuskos ng mantikilya sa harina hanggang sa magmuhang breadcrumbs ang texture nito. Pagkatapos, magdagdag ka lang ng kaunting tubig, siguro 1 kutsarita. Haluin mo yon at magdagdag lang ng mas maraming tubig kung kinakailangan. Depende ito sa harina na ginagamit mo at sa panahon. Maaring kailanganin mo pa ng kaunti, pero hindi naman palaging kailangan. Gusto mo lang magdagdag ng sapat na tubig sa masa para magsama-sama ito? Tapos, pwede mo na itong ilagay sa ibabaw ng mesa at masahin hanggang sa maging makinis at kaya mo ng gawing bilog. Pagkatapos, balutin mo ito at hayaang magpahinga. Mas maganda kung sa loob ng ref ng mga 30 minuto. Habang nagpapahinga, pwede kang maggupit ng bilog na parchment paper na kasya sa ilalim ng lalagyan. Kung gamit mo ay lalagyan na may natatanggal na ilalim. Laktawan ito kung regular na pie dish ang gamit mo. Pagkalipas ng 30 minuto, kunin mo ang dough at igulong ito hanggang maging bilog na sapat ang laki para magkasya sa iyong lalagyan. Gusto ko lang sabihin na magaling ako gumawa ng dough. Kaya naging perpekto ang bilog at nailagay ko ito sa pie dish nang hindi nabasag o naputol. Pero hindi talaga ganoon ang nangyari.
Hirap pa rin ako sa dough kahit sa mga araw na mahusay ako at oo, hindi rin ito ang best day ko. Sa totoo lang, naging parang pinagtagpi-tagping dough ang kinalabasan nito pero alam mo, ayos lang din naman, gumana pa rin. Pagkalagay ng dough, takpan ng foil o parchment tapos lagyan ng baking beans kahit ano pa itsura. Ilagay ito sa tray tapos i-oven sa 400 at 25 Fahrenheit o 220 Celsius ng 15 minuto. Pagkatapos, maingat na alisin ang mga beans at ibalik ito sa oven ng isa pang 10 minuto o hanggang sa maluto ng husto ang crust. Palamigin muna ng buo ang crust bago ilagay ang iyong palaman. Para gawin ang palaman, kailangan tanggalin ang buto ng seresa. Nabanggit ko rin na hindi ito ang pinakamagandang araw ko dahil sa mga seresa. Kita mo, wala akong pangtanggal ng buto ng seresa at sabi ko, hindi ko naman kailangan ng pangtanggal ng buto ng seresa. Isa lang naman ang gamit nun. Gagawin ko na lang ito gamit ang kamay ko. Ginawa ko naman, pero di ko naisip kung gaano kabilis magmansa sa mga daliri ang katas ng seresa. Una, pangit na masa, tapos na yon, maduming daliri. Parang may napapansin na akong pattern. Tapos bala ko sanang durugin yung mga seresa gamit ang mortar, pero nung nakita ko kung anong ginawa nila sa mga daliri ko, nagdesisyon akong gumamit na lang ng blender. At alam mo, tama yung naging decision ko. Pagkatapos, idagdag mo ang mga itlog sa isang mangkok, pati na rin ang ricotta o sariwang keso kung meron ka, at haluin mo ito hanggang maging maganda at makinis ang timpla. Pagkatapos, salain mo ito. Pagkatapos, idagdag ang asukal at haluin, saka ilagay ang luya, paminta, kanela at haluin muli hanggang magsama ang sangkap. Sunod, ilagay ang mga seresa. Doon mo lang dapat idagdag ang parmesan na keso at siguraduhin mong tinatad mo ito sa pinakamaliit na piraso na kaya mong gawin. Sabi sa recipe, pwede kahit anong aged na keso, hindi required ang parmesan. Yun lang ang ginamit ko. Panghuli, kung gagamit ka ng sariwang talulot ng rosas, siguraduhin mong tadtarin din ito ng pinakapino. At kapag natadtad na, maaari mo na itong idagdag. At kung magdadagdag ka ng tubig ng rosas, na yun na ang tamang oras. Ilagay ang mixture sa pinalamig na crust, i-bake sa oven sa 300 at 25 Fahrenheit degree, 165 Celsius degree ng 50 minuto hanggang 1 oras o hanggang bahagyang gumagalaw ang gitna. Habang nagbe-bake ito, mag-sign up sa Tasting History newsletter sa tastinghistory.com kung gusto mo pa ng dagdag kaalaman sa kasaysayan na di ko naisama sa mga episode na ito. Minsan, kailangan talagang magisingit, gaya ng episode na yon tungkol sa pamimili ng grocery noong gitnang panahon. Iba-iba ang pangangailangan ng tao sa pamimiling grocery noong gitnang panahon batay sa tirahan. Kung sa bukirin ka nakatira, kaya mong likayin halos lahat ng kailangan mo. Pero kung sa malaking lungsod tulad ng London, kailangan mong bumili ng halos lahat ng pagkain. Kahit gaano ka kadalas mamili, dalawa lang talaga ang pagpipilian mo. Miyembro ng guild at palengke. Ngayon, pwedeng magbenta halos araw-araw ang miyembro ng guild. Pero dahil miyembro sila ng guild, kadalasan mas mahal ang tinda nila para mabawi ang mga bayarin nila. Sila lang kadalasan ang mapagkukunan ng espesyal na paninda sa bayan. Tanging miyembro ng guild lang ang pwedeng magbenta ng pulot, langis ng isda, herring na inasnan, langis, gilingan ng bato o balat ng hayop, maliban tuwing araw ng palengke o pista. Kaya kung maari, gusto mong mamili sa palengke. Ngayon, ang mga ito ay ginaganap sa mga bayang may palengke. Ibig sabihin, isang lugar na may pahintulot para magdaos ng palengke. Kadalasan, lingguhan ang palengke. Sa ibang bayan, 2 beses isang linggo naman, habang sa malalaking lungsod, 6 o 7 araw kada linggo. Sa Europa, karaniwang paniniwala na dapat hindi tumira ng mahigit 8 milya mula sa isang bayang may aktibong palengke ang mga tao. Kaya sa teorya, maaari kang bumangon sa umaga, maglakad ng 8 milya, mamili, at maglakad pa uwi ng 8 milya bago lumubog ang araw. Kung kailangan kong maglakad ng 16 na milya pabalik-balik tuwing mamimili ng grocery, hindi ako magkakaroon ng food channel. Ngayon, dahil mahaba ang lakad pag grocery, kailangan talagang planuhin ang bibilhin, lalo na't hindi laging available lahat ng kailangan mo araw-araw. Sa Stratford-upon-Avon tuwing Huwebes ay may palengke pero butil, dayami, manok, produktong gatas at hayop lang ang tindaron. Kung may kailangan ka pa, bumalik ka na lang sa ibang araw. Sa karamihan ng bayan at lungsod, karaniwang may mahahalagang bilihin sa bawat pangunahing araw ng palengke. Ngayon, sa isang maliit na bayan, halos lahat ng kailangan ay nasa iisang lugar lang, sa plaza ng palengke. Sa lugar na yon, pwedeng magtayo ng pwesto ang mga lokal at kung aprobado ng guild, mga naglalakbay na mga ngalakal para magbenta ng paninda sa araw na yon. Sa pangkalahatan, ang mga araw ng palengke ay nagpapahintulot halos sa lahat, magsasaka, mangingisda, kahit sino na pumunta at malayang magbenta ng kanilang mga paninda.
Kahit na meron ka lang isang manok at may 12 dagdag na itlog, pwede kang pumunta at dalhin ang mga yon at ipagpalit ang mga yon. May ilang bagay sa ilang lugar na hindi pinapayag ang ipagpalit o ibenta ng mga lokal na guild. Sa bayan ng Leicester, bawal magbenta ng karne o isda ang mga hindi residente. Sa maraming bayan, bilang dayuhang nabebenta, kailangan mong magbayad ng bayarin. Kung marami kang paninda at magtatayo ng pwesto, magbabayad ka ng stallage. Kahit na nagbebenta ka lang mula sa kariton, kailangan mo pa ring magbayad ng pontage na bayad para sa pagpapanatili ng tulay at syempre, pavage na bayad naman para sa pagpapanatili ng kalsada. Halos lahat ng nagdadala ng pagkain o kalakal mula sa labas ng bayan ay nagbabayad ng mga bayaring ito at karamihan ng panindang binebenta sa pamilihan ay mula sa kanila. Parang dayami, trigo, cebada, obena at centeno na isinasakay sa kariton mula sa kalapit na bukirin. Dati, kapag bumibili ka sa mga nagtitinda, dala mo ang sako at pinupuno mo ito. Ngayon, karaniwan na ang may packaging. Ibig kong sabihin, pupunta ka sa tindahan at lahat ng bagay ay nakalagay na sa karton o plastic at madalas ay bibigyan ka pa nila ng bag o kaya naman ay nagdala ka ng sarili mong bag at pupunuin mo ito. Napakasimple lang. Hindi ganun nun, lalo na pagdating sa mga mas komplikadong sangkap tulad ng gatas, keso, karne o nako, isda. Maisip mo bang isiksik ang isang lamprey o turbot o kung ano pa man sa bag mo? Tandaan, kung nais mong magdala ng buhay na karpa maghapon, balutin ito ng basang dayami, ilagay sa supot o sako at buhatin ng nakatihaya ng walang hangin. Ngayon, bukod sa lingguhang pamilihan, minsan sa isang taon ay karaniwang may taunang pamilihan. Karaniwan itong ginaganap tuwing tag-init at dinarayo ng mga mangangalakal mula malalayong lugar na may sari-saring paninda. Kung hindi ka nakatira sa malaking lungsod, baka yun lang ang pagkakataon mo taon-taon para makabili ng mga dayuhang sangkap gaya ng pampalasa, limon, granada, datiles, igos at iba pa. Kung nakatira ka sa isang malaking lungsod, halos palagi kang makakabili ng mga yon kahit kailan. Lalo na't madalas silang may mga pamilihan buong linggo, araw-araw, kahit 6 na araw sa isang linggo. Ang pagkakaiba, sa halip na pumunta ka lang sa isang pamilihan, madalas kailangan mong pumunta sa iba't ibang bahagi ng bayan dahil bawat kalye ay nakalaan sa isang nagtitinda. Tulad sa York, mayroon doon ang Flesh Shambles, isang kalye kung saan naroon lahat ng mga magkakatay ng karne. Sa London naman, mayroong pamilihan ng manok sa Leyden Hall. Sa Paris, mayroon ang Pierre Pironnet kung saan tinitinda ang gatas at keso at noong ika-12 siglo sa London, isinulat ni William Fitzstephen ang tungkol sa isang lugar na mayon ay tinatawag na Smithfield kung saan ginaganap ang pamilihan ng mga hayop. Sa labas ng isa sa mga tarangkahan, may isang particular na parang ang Smoothfield na ang tawag dito. Tuwing Biyernes, mayroon tanyag na palabas ng mga mahalikang kabayo na ipinagbibili. Sa ibang bahagi ng parang, hiwalay ang mga paninda para sa mga magsasaka, mahahabang baboy, bakang puno ang suso, malalaking bakang pang-araro, at makakapal na tupa. Gusto ko rin na noong ika-15 siglo, may lugar sa London para sa bentahan ng gatas at mantikilya tuwing mainit na buwan. Ito ay nasa loob ng nave ng Katedral ni San Pablo dahil ang mga lumang pader na bato ay nagpapanatili ng mas malamig sa loob kumpara sa halos kahit saan pa sa lungsod. Sa London, ang Cheapside ang isa sa pinakamalalaking pamilihan at bawat kalye roon ay may pangalan ayon sa mga panindang itinitinda. May Bread Street, Milk Street, Honey Lane at Coney Hop Lane na timitinda ang mga kuneho o conis. Sa Vintry, lugar ng imbakan at bentahan ng alak ng mga mangangalakal ng alak, ipinanganak si Geoffrey Chaucer dahil may-ari ng tindahan ng alak ang kanyang ama doon. Pagkatapos ay may Garlic Heath o Garlic Hill kung saan ibinibenta ang iba't ibang mga herb at pampalasa, kabilang na ang bawang. Pero sa tingin ko, ang paborito ko ay isang pares ng mga kalye. Mayroong Old Fish Street at Friday Street. Ang Old Fish Street ay para sa pagdadala, paglilimis at pag-iimbak ng isda. Pero sa Friday Street, ito ay binibenta. Karamihan ng isda ay ibinebenta tuwing Biyernes dahil ipinagbawal ng simbahang Katolika ang pagbebenta ng halos lahat ng ibang karne sa araw na yon. Kaya kailangan mong mag-ipon ng pera para sa Biyernes dahil hindi mura ang isda. Sa katunayan, madalas ay sobrang mahal nito depende sa uri ng isda na binibili mo. Kaya ang isang karaniwang manggagawa ay kumikita ng mga 2 pence sa isang araw o 1 shilling sa isang linggo at ang isang bihasang manggagawa ay maaaring kumita ng mga 2 o 2.5 shilling sa isang linggo. Ang isang pirasong salmon ay nagkakahalaga ng 4 hanggang 5 shilling at ang isang turbot ay 7 shilling. Halos isang buwang sahod ang halaga ng isang isda. Kaya madalas itong ibenta sa mas may mataas na kita. Kaya hindi na nakapagtataka na ang malaking bahagi ng kita ng isang tao ay napupunta hindi sa upa kundi sa pagkain.
Noong gitnang panahon, mas pantay ang presyo ng mga bilihin at hindi tumataas taon-taon dahil sa implasyon. Di tulad ngayon. Kung bumili ka ng isang bagay noong 1,250 at pagkatapos ay noong 1,350, malamang na pareho pa rin ang presyo kahit lumipas na ang 100 taon. Pero may mga panahon na nagkaroon ng matinding implasyon at matinding deflasyon at talagang makakasira ito sa iyong budget sa pamimili. May ilang pagkain na may kontrol sa presyo, partikular na ang tinapay, serbesa at alak, pero halos lahat ng iba pa ay nakadepende sa kalikasan. Noong dakilang tagutom 1,314, tumaas ang presyo ng butil dahil pumalpak ang ani sa Europa. Halos walang pagkain at kung meron, karamihan ay hindi kayang bilhin. Sa kabilang banda, noong unang mga taon ng itim na kamatayan, noong 1,348 at 1,349, sobrang dami ng natirang pagkain dahil sa dami ng namatay kaya bumagsak ang mga presyo. Makikita talaga kung gaano kalaki ang ibinaba ng mga presyo sa presyo ng kabayo o baka. Noong 1,348 ang kabayo na 2 libra ay naging kalahating marka na lang noong 1,349 mga 1/6 na bahagi ng dating presyo. Ang presyo ng baka noong parehong taon ay bumaba ng halos 70%. Kaya ng lahat na bumili ng baka. At naalala ko tuloy ang isa pang bagay na maaari mong makita kapag bumisita ka sa isang pamilihang medyebal. At yon ay mga mangang-aral. Kasi sa mga taon matapos ang itim na kamatayan, pabago-bago ang mga presyo at kakaunti na lang ang mga tao, kaya mas mataas ang sahod na hinihingi nila. Dahil dito nakialam ang hari at mga basalyo niya, kinontrol ang presyo ng lahat at hindi pinayagan ang mga magsasaka na itaas ang sahod, kaya nanatili ang lahat tulad ng dati bago ang salot. Ito at iba pang dahilan ang nagbunsod sa pag-aalsa ng mga magsasaka noong 1,381. Isa sa mga nag-udyok dito ay ang mangang-aral na si John Ball. Kilala siyang pumupunta sa mga pamilihan sa Timog Inglaterra, lalo na sa Kent, at nangangaral ng kakaibang ideya ng pagkakapantay-pantay. Mga mabubuti kong kaibigan, hindi magiging maayos ang kalagayan sa Inglaterra hanggat hindi pag-aari ng lahat ang lahat ng bagay. Kapag wala ng mga basalyo o Panginoon at hindi na mas mataas ang mga Panginoon, sobrang sama ng trato nila sa atin. Bakit nila tayo inalipin? Hindi ba't lahat tayo ay galing kina Adan at Eva? Sila ay nakasuot ng mamahaling pelus at tela na may ermine at balahibo habang tayo sa mumurahing damit lang. May alak, pampalasa at masarap na tinapay sila samantalang tayo senteno, tira-tirang dayame at tubig lang ang iniinom. Kaya lahat ng pampalasa sa recipe natin ngayon ay para sa isang basalyo o Panginoon, hindi para sa mga ordinaryong tao na tinuturuan niya sa palengke. Ngayon, isa siya sa paborito kong karakter sa kasaysayan. Sobrang interesante niya. Isa sa mga di ko trip na karakter sa kwentong ito ay ang tusong mga mangangalakal at nagbebenta ng pagkain sa medieval na palengke. Kailangan talagang mag-ingat sa kanila. Halimbawa, kung bibili ka ng kaldero, dapat mo itong suriin dahil baka gawa lang sa mababang uri ng metal na tinakpan ng manipis na laton. Minsan, may mga batong isinisiksik mismo sa ilalim ng tinapay bago ito ihurno para makuha ang tamang timbang. Hindi ito karaniwan, pero nangyayari talaga ito. May nandaraya rin na binabalot ang bulok na masa sa maganda bago lutuin. Noong 1,316 si Alan de Lindsay, isang panadero, ay hinatulan sa pillory dahil napatunayang nagluto siya ng pinde-pandeman na maganda sa labas, ngunit bulok ang masa sa loob. Ilang araw lang ang lumipas, inulit ng parehong tao ang ginawa na yun ay may kasabwat na. Si Alan de Lindsay at Thomas de Patmore, parehong panadero, ay dinakip at dinala sa alkalde at mga kagawad sa Guildhall dahil sa paggawa ng tinapay gamit ang pekeng at bulok na sangkap na nalilil lang sa mga mamimili at maari pa silang mapatay. Dahil dito, pinarusahan sila sa pillory. Karaniwan ding panlilin lang ang pagbabad ng paminta o iba pang pampalasa para bumigat ito. Kaya si Edward ang ikalawa ay nagpatupad ng batas na walang sinuman ang dapat basain ng anumang uri ng paninda gaya ng saffron, tawas, luya, cloves at iba pang bagay na maaring mabasa at magdulot ng pagdagdag sa timbang nito. Isang tusong manloloko sa Londres noong 1,366 ang nagbenta ng sako ng oats. Ngunit nilagyan lang ng isang bushel ng magagandang oats sa bunganga ng sako. Ang natira sa loob ay pinakamababang uring butil na walang halaga, panlilin lang sa karaniwang tao. At ang mga ito ay ang mga lehitimo nagtitinda sa mga palengke, mga taong may lisensya na, alam mo na, may totoong propesyon at kung ano-ano pa.
Pagkatapos, may mas mababang antas pa ng mga nagtitinda kaysa sa kanila na talagang dapat bantayan. Kabilang dito ang mga huckster. Dito mismo natin nakuha ang salitang huckster dahil ang huckster nung panahon na yon ay isang naglalako lang ng kung ano-ano, alam mo na, nagbebenta ng halos kahit ano. Madalas, nagbebenta sila ng mababang kalidad na gamit tapos umaalis agad sa bayan bago mapagtanto ng mga bumili kung ano talaga ang nabili nila. May mga tinatawag na forestaller na bumibili ng paninda bago magbukas ang palengke, kadalasan sa labas ng bayan, tapos dadalhin sa loob at ibebenta sa mas mataas na presyo kapag naubos na ang paninda. Para silang scalper noon. Para sa akin, pinakamalala ang mga regrater. Ito ang mga tao na nakikipagsabwatan sa mga tusong panadero, mga karnisero at iba pang lehitimong nagtitinda para bilhin ang mga bagay na hindi naman talaga nabebenta. Maaring tinapay ito na medyo kulang sa timbang, bibilhin nila yon. O baka naman kainin na malapit ng masira at dapat na talagang itapon, bibilhin din nila yon. Pagkatapos, ibebenta nila ang mga iyon sa mas mababang presyo. Alam ng mga bumibili na mababa ang kalidad ng mga ito. Ngunit ang pinakamahirap ang kumukuha dahil wala silang ibang pagpipilian at hindi nila kayang bilhin ang regular na produkto. Palagay ko, sila na ang pinakamasasama. Oo, mahirap gumalaw sa medieval na pamilihan, lalo na kung di mo alam ang ginagawa mo. At iyan ang dahilan kung bakit noong dekada 90 ng ika-14 na siglo, isang asawang lalaki mula Paris di Umano ang sumulat sa kanyang batang asawa sa Le Ménagerie de Paris, tinuturuan siya kung paano pamahalaan ang isang sambahayan. Ngayon, tinatalakay talaga ng dokumentong ito ang lahat mula sa kung paano magtahi ng damit, paano alagaan ng may sakit na lawin, at kung paano tiyaking masayang yung asawa sa silid tulugan. Pero mayroon ding bahagi tungkol sa iba't ibang sangkap at pamimili at kung ano ang dapat bantayan kapag pumupunta ka sa palengke. Pagkasabi kong may 19 na mangangatay sa Porte de Paris, sinabi niyang mahalagang alam ang iba't ibang parte ng hayop kapag namimili. Binanggit niya ang mga bahagi ng baka at ang tamang presyo. Tandaan, breast of beef pero brisket of mutton. Sa karne ng usa, ham ang tawag sa breast. Ang breast ng baka na malapit sa leeg ay tinatawag na grumle at ito ang pinakamaganda. Sirloin ay 3 sol, loin ay 6 na sol at laman ng tupa ay 10 sol. Sinasabi niya kung paano pumili ng pinakamaganda sa mga binibili. Sa Paris, pinapataba ng mga nagbebenta ng gansa ang gansa gamit ang harina, hindi pinong harina ni harinang ipa. Masarap kainin ang mga kalapating ligaw tuwing taglamig. Makikilala mo ang matatanda sa itim nilang mga pakpak habang ang mga batang 1 taon pa lang ay kulay abo ang pakpak. Ang palos na may malit na ulo, makinis at makinang na balat, malaking katawan at puting tiyan ay sariwa. Nayon, ang mga katulong na ang namimili. Mayaman siya, hindi naman talaga siyang gumagawa, pero kailangan niyang malaman kung ano ang ipapagawa sa kanila at kung ano ang dapat hanapin. Sinabi niya na bumibisita sila sa mga ngatay, panadero, tindero ng manok, tagagawa ng sarsa, mga ngalakal ng pampalasa at tagagawa ng ubli na gumagawa ng wafer, cake at gingerbread. Pagkatapos, 3 dosenang tinapay para sa trenches, 3 granada para sa blumang, 50 kahel, 6 na bagong keso, 1 hinog na keso, at 3 daang itlog. Sorrel para 12 na manok, sambong at perejil para sa cold sage, 200 blanderel mansanas, 2 walis 1 timba, at kaunting asin. Talagang mahaba ang listahan ng mga bibilin at yon ay dahil para talaga ito sa isang malaking kasalan na kanilang ihahanda sa tingin ko para sa after party o isang bagay na katulad noon. Pero sa tingin ko, ang paborito kong paliwanag kung paano makahanap ng dekalidad na pagkain ay ang paliwanag niya kung paano makahanap ng dekalidad na keso. Kung paano makilala ang dekalidad na keso. Ang masarap na keso ay may 6 na katangian. Hindi kasing puti ni Helen, hindi umiyak gaya ni Magdalena, hindi gaya ni Argus, bulag lahat at mabigat gaya ng baka. Hindi bumibigay sa diin ng hinlalaki, dapat may kaliskis ang balat. Walang mata, hindi umiiyak, hindi maputi, may balat, matatag at mabigat. Gusto ko ito kasi binanggit dito sina Helen ng Troy, Maria Magdalena at Argus na mitologikal na higanteng maraming mata. Ngayon, walang ganong kalawak na pagpipilian ng keso ang lokal na tindahan kagaya ng sa medieval na pamilihan ng keso sa Paris. Pero dapat pa rin akong gumamit ng maayos na kalidad ng keso para sa tart na ito. At sana, kung hindi man ito masarap, matatakpan naman ng lasa ng rose water at ng masasarap na seresa. Kaya, kapag luto na ng buo ang iyong tarta, hayaang lumamig ito ng tuluyan at pagkatapos ay maaari mo itong palamutian ng mas maraming seresa bago budburan o mas tamang sabihing pahiran ng kaunting rose water. Budburan ng asukal at ihain. Heto na, medieval na Italianong cherry cheesecake.
Hindi ba't napakaganda niyan? Sobrang saya ako sa kinalabasan nito, lalo na pagkatapos ng lahat ng hirap ko sa crust at sa mga seresa. Hindi perpekto ang itsura ng crust, pero alam mo, ayos na yan. Maggiwa muna ako rito ng isang piraso, isang maliit na kagat lang. Heto na. Sobrang saya ko dyan. Kaya ito ay makinis. Hindi kasing kinis ng mga modernong cheesecake pero medyo makinis pa rin ang palaman. Alam mo, marami pang ibang bagay na hindi mo kayang pakinisin tulad ng mga rosas at mismong mga seresa. Magandang tekstura at napakasarap ng lasa. Ang galing. Talagang lutang na lutang ang lasa ng seresa. Matamis pero hindi sobrang tamis. May kaunting lasa ng rosas. Kung di ko alam, magtataka ako kung ano yon. Pero alam kong rosas yon. At masarap siya. Dahil ang rose water ay pwedeng maging matapang ang lasa. Minsan matapang ang lasa ng talulot ng rosas pero ito ay hindi. Tapos lahat ng mga pampalasa, ang galing. Nandyan sila, pero wala talagang nangingibabaw. Sa tingin ko, interesting na dagdag yung paminta. Hindi na karaniwan lagyan ng paminta ang panghimagas ngayon. Pero ayun, kailangan kong sabihin, hindi ako sigurado sa pagdagdag ng parmesan na keso. Kung dinagdagan ko pa, baka mas mangibabaw, pero hindi naman siya malakas dito. Sa tingin ko, ang pinakamaganda nitong nagagawa ay nagdadagdag ng alat na kailangan dahil walang asin sa recipe. Kaya gawin mo ito. Sulit na sulit talaga ito. Kung makakakuha ka ng pangtanggal ng buto ng seresa o yung mga seresa na wala ng buto, gawin mo yon para hindi magmukhang tulad ng sa akin ang mga daliri mo. Bumili ka ng crust. Kung magaling ka gumawa ng crust, ikaw na lang gumawa. May mga taong may ganyang husay. Ako, wala, pero subukan mo. Sulit ito. Kita tayo sa susunod na Tasting History episode.